Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa public page at sa bunyog pagkakaisa YouTube channel. Napapanood din tayo sa Enzo Recto page. Meron pong katapusan ang bawat kawalang hiyaan at kabastusan. Sa wakas po, ngayong araw na ito ay kinasuhan o nag-file po ng criminal complaint. Kasong isang complaint po na kriminal, reklamong kriminal laban dito kay Rodrigo Canor Duterte. Ang nag-complaint po ng kasong kriminal dito kay Rodrigo Canor Duterte ay itong si Representative Franz Castro. Siya po'y kinatawan ng ACT Teachers Party List, no? Yan po, kaya sinasabi natin, ang bawat kasamaan, ang bawat kabastusan, kabalbalan ay may hangganan. Hindi araw-araw ay Pasko sa'yo, Canor, ano? Bilog ang mundo. Saan po nagmula itong criminal complaint na ito, no? Na isinampa po ni Representative Franz Castro sa Quezon City Prosecutor's Office. O, yan. Sinampahan po ng criminal complaint. Saan po nagmula ito? Ito po yung paghahambog-hambugan ni Duterte sa kanyang live interview kasama ang kanyang best friend na si Apollo Kibuloy sa SMNI. Live po yan sa telebisyon at sa social media kung saan walang habas po na sinabi ni Duterte na yung confidential fund ng kanyang anak na si Inday Takaw ay gagamitin para patayin si Franz Castro. O, ganyan po kabrutal. Ganyan kabrutal ang pagbabanta ni Duterte dito kay Franz Castro. Gagamitin yung confidential fund ng kanyang anak na si Inday Takaw. Maliwanag po yan na sinabi ni Duterte. Word for word, hindi po yan fake news. Mga kabunyog, mga kababayan. O ngayon, sinampahan na siya ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office. Ganun po yon. So, ano ang reklamo? Grave threat. Matinding pagbabanta. Dahil sinabi nga niya, papatayin yung mga kagaya ni Franz Castro. Papatayin po ang word. Grave threat. Yan po ay maaring pumasok din daw ayon sa abogado ni Franz Castro na si Attorney Tony Labinya. Yan ay maaari pang pumasok sa Cybercrime Act. Matindi yun. Kasi ginawa rin ang yan sa internet o through social media. So, 1 degree higher yung parusa kung mapaparusahan. Kapag pumasok sa Cybercrime Prevention Act. Ganon. May ganon pong batas, ano? So, nung una kasi, nasanay si Duterte na siya ay hari-hari, nung siya ay mayor ng Davao, lahat sa kanya doon takot di ba? Takot ang mga tao kay Canor, dyan sa Davao. Kaya hari-harian ang pamilya niya dyan. Tapos, nung naging presidente siya, lalong naging bastos, lalong naging sanggano si Canor Duterte. Kung saan, araw-araw na lang, wala kang maririnig sa kanya. Bukang bibig niya, patayan, kabastusan, pati Santo Papa, Madre, Obispo, binastos niya na po. Yung mga kritiko niya, binastos niya, mga UN diplomat, binastos niya, ambassador sa US, binastos niya. Wala siyang pinipiling taong binabastos at binabantaan. Yan po ang ginagawa araw-araw ni Rodrigo Duterte. At nung hindi na siya presidente, ganyan pa rin ang kanyang ginagawa. Uulit-ulitin pa ba natin? I-replay pa ba natin ang mga kabastusan ni Duterte? Madali na. I-search nyo lang sa internet, sa Google, sa YouTube. Duterte bastos. Marami na pong video na lalabas ng kanyang mga direktang sinabi. Mga pagbabanta ng patayan, pag-aamin ng patayan, pag-amin ng kabastusan. Ganun po ang nangyayari. Ngayon, nung siya'y presidente, meron siyang tinatawag na presidential immunity. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kasuhan. Kasi, presidente pa siya noon
Ang tawag po doon, immunity. So, nasasabi lahat ni Canor ang lahat ng kanyang gustong sabihin. Pero ngayon, nakalimutan niya yata, hindi na siya presidente. Siya ay isang pribadong mamamayan na. Hindi na siya presidente. So, wala na po siyang tinatawag na presidential immunity. O ngayon, sa kauna-unang pagkakataon, kinasuhan siya ni Franz Castro. Bukod pa po doon sa kaso niya, sabagay wala pa naman yung talagang formal na kaso, investigasyon sa International Criminal Court kung saan pinangalanan din siya. Crime against humanity yon. Pero ito po ay kaso naman, criminal complaint po. Reklamong kriminal laban dito sa bastos na si Canor Duterte. Diyan po sa Quezon City Prosecutor's Office. Ang tanong, dito natin mapapatunayan kung umiiral ang hustisya sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi ganyan talaga siya eh. 'Di ba? Inamin na nga niya yung Intel Fund ginamit sa pagpatay ng tao eh. Iba pa po itong kay Franz Castro. So sa wakas, masasampulan ito. So sana ang Department of Justice ay maging parehas kayo. Mayaman, mahirap, makapangyarihan o hindi makapangyarihan, dapat pantay-pantay sa batas. Masusubok ang ating criminal justice system dito. No, kung gumagana pa talaga. Bagamat alam naman natin sa Pilipinas, kawawa talaga ang mga mahihirap. Tignan natin. Kasi ang mga prosecutor's office po, yan po ay nasa ilalim ng Department of Justice. Prosecutor. So tignan natin kung ano ang magiging kaso sa lalabas na investigasyon ng Department of Justice. Dahil dadaan naman po yan sa due process. May due process naman yan. Hindi naman yan basta-basta. Bibigyan pa ng pagkakataon si Canor na sagutin ang reklamo laban sa kanya. Hindi lang natin alam kung paano sasagutin ni Canor ang kanyang kabastusan, samantalang ginawa niya po yung pagbabanta na yan, ng pagpatay kay Franz Castro, lantad sa buong mundo, lantad sa buong Pilipinas, live sa telebisyon, live sa social media. Ayan na, pagkakataon na nila Attorney Panelo, nila Roque, ipagtanggol na nila ang kanilang poong Duterte, no? Ang kanilang tatay mayor na bastos, no? Ang bastos na hindi nakakainom ng gamot, nakalimutan ni Duterte na hindi na siya presidente ng Pilipinas. Yun lamang po ang ating maikling komento rito. Lagi natin sinasabi, may hangganan ang lahat ng kabuktutan. May hangganan at katapusan ang kasamaan at kabastusan na umiiral. May hangganan po ang kasamaan. So muli, tuloy lang natin ang laban para sa interes ng bayan, para sa katotohanan, para sa kabutihan. Iligtas natin ang bayan laban sa mga kasamaan at kadiliman na nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa. So, muli, ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page, Bunyog Pagkakaisa YouTube channel at sa Enzo Recto page na papanood po tayo. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.